na balikan kagabi. Kasi nga, sobrang napagod na ako sa paglilinis sa bedroom. Dami kong ginawa. Paus-paus nga ako ngayon kasi nga, ang daming alikabok ng kwarto. Oh my gosh. Ang kapal na ng alikabok. Kasi may isang buwan sigurong hindi ako nag-dusting sa kwarto. Ano ba yan? Natutumba-tumba pa ako. Kasalamin ako kasi nag-e-edit ako. Kanina pa ako gising, pero pagkagising ko, nag-edit na ako ulit. Anyway, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinagkaabalahan ko sa kwarto kahapon ng maghapon hanggang gabi. Alas 11 na yata, mag-aalas 12, gising pa ako sa paglilinis. Yun, hindi na nga ako nakapag-good night kay best friend. Pero tumawag siya kanina and everything okay naman sa Jordan. Ang aanuhin ko ngayon ay ako ay maglalaba. So, hindi din ako nakapaglaba. Kahapon, ang nalabang ko lang kahapon ay yung bedsheet. Hindi siya bedsheet, yun yung kinukumot ni best friend. So, kumot, naglaba ako, isang piraso. Tapos ngayon, mga damit ang lalaban ko. So, magko-coffee lang ako, tapos magbe-breakfast kasi masakit na naman ang aking leeg. Siguro sa unan na to, kailangan na namin magpalit ng unan. Pagbalik ni best friend, mamimili kami ng bagong unan. So, magko-coffee lang ako, kaya dyan lang muna kayo. So, ang ginawa ko, nilagay ko lang yung egg. Tapos, nilagay ko yung tinapay. Ayoko kasi nang hindi toast. Tapos, ipiprito ko rin yung tinapay. Kasama na siya sa pag-fry ng egg. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. So, kain tayo guys. Breakfast. So, madali lang tong gawin, tong breakfast ko. Egg. Tinapay na nakadikit sa egg. Tingnan nyo. Simple, but tasty. Tapos lagyan natin ng ketchup. Gusto ko yung ano. Yan. Alam nyo ba, marami kaming ganito. Kasi, kapag kakain kami sa restaurant, minsan maraming binibigay na ketchup, di ba? So, pag di namin nauubos, inuuwi namin sa bahay. Kaya, marami kaming ganyan. Wow! Yummers! Kain na tayo bago pa tayo kumuda ng kumuda. Hindi dapat ako kakain. Magpa-fasting sana ako. Wow! Fasting. Kasi nga, lumalaki na naman ako. Parang feeling ko bloated na naman ako. So, hindi sana ako kakain dapat. Kakain ako mamayang 12 pa. Ang sakit na naman ng leeg ko. Umaatake na naman yung leeg ko. So, iinom ako ng gamot, kaya kumain na. Ilang araw na lang. Malapit na naman tayo mag-work. Kaya sinasamantala ko yung paglilinis, pag-i-edit. So, may mga naka-reserve na akong mga video para i-upload. Kasi, kapag nag-umpisa na naman ako mag-work, oh my gosh. Malulupay-pay na naman sa pagod ang shelo nyo. Kasi anong nangyayari sa akin? Halimbawa, nag-edit ako ngayon. Same day, pinopost ko rin, ina-upload ko rin. Kaya, parang nahihirapan akong maghabol. Late nga yung mga video ko eh. Kasi, hindi ako makapag-upload ng mabilis sa YouTube ngayon. Dati ang bilis. I-schedule ko lang siya ng 1 hour. Halimbawa, pinost ko ngayon, tapos 1 hour lang yung i-schedule ko. Ang bilis niya, after 1 hour, ma-ano na yun, ma-upload ko na yun. Ngayon, oh my gosh, 2 days, naglo-loading. Kaya yung mga video ko, late. Sabi ko, paano ako kikita nito sa YouTube? Yung YouTube, ginagawa ko. Siyempre, ando na din yung pag-asa na kikita ka sa YouTube, di ba? But at the same time, alam nyo, ginawa ko ang YouTube kasi kaya nga ginawa ko na siyang daily vlog, di ba? Para yung mga memories maipon sa YouTube. So, pag nawala tayo sa mundo, wag naman muna.
So, may mga memories tayo. May yung mga pamilya natin, lalo-lalo na yung mga jugets ko. So, may mga memories sila kung anong mga pinaggagawa kong kalokohan sa buhay. So, collection of memories yung YouTube. Kaya ako nag-YouTube. Pero syempre, hoping din na kumita tayo sa YouTube. Huwag tayong ipokrita. So, ano to? Chocolate. Pinapagalitan ako ni best friend kasi nga pinagbawal na sa akin ng doktor ang coffee kasi mataas yung acid ko. So, sabi ng doktor, wag na daw akong kakain ng maalat, maanghang, soda, yung mga soft drinks, mga ganun. And yung mga suka, mga ganun, yung mga acid, tapos coffee, bawal na sa akin yun. Kaya, magcha-chocolate na tayo. Pero minsan, matigas ang ulo ko. Matigas talaga ulo ko eh. Isa ako sa mga anak ni Tere na matigas ang ulo. Ako yung pinaka worst. Sa katigasan ng ulo ko, bumabawi naman ako ngayon kay Tere. Shout out kay Aling Tere, sa nanay ko. Nakinawali ako dati sa paggagala ko. Share ko lang sa inyo. Alam nyo ba, may anak na ako, gala pa ako. So, alam niyo yung pag naboboring ako sa buhay ko, kailangan may puntahan akong isang lugar, hindi para basta maggala lang. Para lang ma-relax yung isip ko kung ano yung mga dapat kong gawin, yung mga dapat next step ko para malusutan ko yung iniisip ko or yung pinoproblema ko. Hindi lang basta gala ang ginagawa ko. Kaya napupunta ako somewhere. Dati nung nasa Philippines pa ako, nung nagwo-work pa ako sa Philippines. Share ko lang sa inyo. Yun. Akala ng nanay ko, gala lang ako ng gala. Hindi niya alam na may dinadala ako sa buhay. Kasi may anak na ako nun. Siyempre, single mom ako. Tapos, hindi ko alam kung paano bubuhayin yung anak ko, di ba? Siyempre, araw-araw kailangan mo financial. So, ang trabaho ko naman nun ay hindi sapat, of course. Aminin nyo yan, pag nasa Pinas tayo, panggastos lang talaga kung hindi naman talaga kalakihan yung sahod nyo, di ba? Minsan kapos pa. So, buruyong ako kapag wala akong pera sa katawan. Alam nyo yun? Tapos, magpupunta ako somewhere kahit konti lang yung pamasahe ko. Basta makapunta ako sa isang lugar na makakapag-isip ako. Hindi naman kalayuan at saka hindi naman ako gumagastos ng malaki sa pamasahe para magliwaliw. Yun. Minsan sumasama ako kasi may mga kaibigan akong riders. Yes! Kung saan kami nakakapunta. So, isang araw, to make it short, dinagala ako. Kailangan ko ma-relax. Kailangan ma-relax ng isip ko. Hindi ako nakauwi ng bahay. Nakauwi ako, kinabukasan na. Kasi nga, nag-rides kami. Tapos, ang nangyari, di galit na galit si Aling Tere. Inano niya ako, alam niyo ba, pag akyat ko ng hagdan, second floor pa lang yung 2 floor pa lang yung aming bahay noon. Tapos kahoy pa, ganun. So, dahan-dahan ako umakyat. Di pag akyat ko, pag bungad ko sa hagdanan, nandun siya. Bubunga siya. Ganun. So, hindi naman ako naimik. Ganun. Naluluha lang ako sa isang sulok. Alam niyo bang ginawa sa akin? Kinawali ako, may anak na ako. Laki-laki ko na, tanda-tanda ko na. Hinalibas ako ng kawali dito. Alam niyo, nagkapasa ako dito. Dito ba yun or dito? Basta dito, somewhere in my arm. So, yun. Yun yung hindi ko makakalimutan. Na pananakit sa akin ni mama. Pero simula nun, hindi pa rin ako natigil sa paggagala. Gala talaga ako eh. So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo na kinawali ako ni Aling Tere. Kaya sabi ko doon sa mga kapatid ko, swerte kayo kay mama ngayon kasi hindi na siya ganun ka-agresibo kapag may nagagawa kayong kasalanan. Wala lang, na-share ko lang. Kain na ulit tayo. Hello, Aling Tere. I love you.
yummy. Hindi ko na mauubos yung isang piraso. Baka mamaya ako na ito kainin. Alam nyo, kagabi hindi rin ako nakapagluto. Ang kinain ko bago matulog ay hopya. So, sobrang busy ko. Hindi ko na nagawang magluto para sa aking dinner. Lunch, nag-lunch ako. Yung ininit ko lang yung pagkain ni best friend, yung Arabic food niya dyan. Ininit ko lang. Parang ano siya, lugaw. So, yun yung kinain ko ng lunch. Tapos dinner, wala na. Naghopya lang ako habang nanonood ng TV. Kasi plakda na ako pagka tapos ko maglinis sa loob. So, yun. Done ang breakfast. Ako ay magsosort ng mga damit kasi maglalaba ako. Kaya, dyan lang na kayo. Lagay natin yung pinag-itlugan. Yung shell ng egg sa, what is this, sa paso. Philippine style. Sino sa inyo ang gumagawa ng ganito? Pang dekorasyon sa halaman nyo. Nakita nyo naman kung gaano karami, di ba? So, pang decor. Tignan nyo yung iba. Oh, yarn. Oh. Nakikita nyo naman kung gaano ka-egg is life sa akin ang itlog. So, ayan. Ang dami, di ba? Yung aking mga paso ay maraming itlog. Ito, hindi pa kumpleto. Yun, may mga itlog din yun. Magkaroon na ako dito ng manok. Hi guys! Hulaan nyo kung anong lulutuin ko. Hulaan nyo. Nagkikrave ako sa, alam niyo yung ginataang malagkit na may mais? Ang tawag sa amin nun, kapag munggo ang sahog, yung pinaka, kasama niya, ay ginataang totong. So, ang gagawin ko ay ginataang mais. Yung malagkit, kaya may malagkit ako dito. And, meron pa akong nakita sa freezer na, what is this? Corn. Sugar. Yarn. Sugar. And, coconut cream. Yarn. So, magluluto ako ng, actually, merienda, diba? Tamang-tama, hindi pa ako nagla-lunch. So, ang huling kain ko ay yung tinapay pa kanina na may egg. So, tayo ay magluluto ng excited yarn. First time ko kasing gagawin to. First time ko siyang lulutuin. So, huhulaan ko lang kung ano yung kalalabasan. Kaya, let's start. Una natin yung kalan. Maingay tong kalan namin eh. So, pag inon siya, wala pa. Yan. Oo. Lalagay ko lang siya sa, kapag nagluluto ako, hindi ko ginagamit yung ibang settings. Meron kasi for boil, for soup, for grill, for hot pot. Ang lagi kong ginagamit ay yung for frying. Lahat na sinabi ko. Magluluto lang naman ako ng ginataang mais. So, papakuluin ko itong water. So, nalagyan ko na yan ng water. Tapan natin para mabilis kumulo. Bakit, Johnny? Nakikinig si Johnny sa akin. Parang gustong sumama sa vlog. So, takpan natin para mabilis kumulo. Alam nyo, na-UP itong namin. Kaldero. Kaldero pa to o kaserola. Na-UP siya. Siguro bumagsak to nung nandito pa yung mga nanay ni best friend. Ginamit kasi nila to. Siguro bumagsak. Nakuping. Kaya hindi na sumasakto yung takip. But anyway, dami kong kuda. Magpapakulo lang naman ako ng water para sa ating ginataang mais. So, hintayin natin yung kumulo. Kaya, dyan lang muna kayo. So, ayan guys. Kumukulo na yung ating... yung ating tubig. Mainit, mainit, mainit. So, ang susunod ay maglalagay ako ng malagkit na bigas. Parang ilulugaw lang siguro to, no? Ay, kaso dapat hinuhugasan yata to. Ay, hugasan ko muna yung malagkit. O, diba? Tarantang-taranta ko. First time ko magluluto ng ganito eh. Pasensya. So, ayan. Nahugasan na natin yung ating malagkit na bigas. Lagay na natin. Pakuluan na natin. Sana tama itong pinagagawa ko, no? Aling Tere, nasaan ka?
Kasi ako kapag nagki-cravings ako, tapos gusto ko magluto, inaalala ko lang yung lasa ng pagkain na natikman ko. Tapos, yun. Huhula-hulaan ko na lang yung ingredients. May natira pa tayong malagkit. So, papakuluin lang natin itech hanggang sa lumambot yung ating malagkit na bigas. Ouch! 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 Tumalsik! Woo! Talaga naman, Shelo. O, palambutin lang natin yun. So, kumukulo na. At ayan, malambot na ang ating malagkit. Ilalagay ko na yung ating corn para lumambot na din to. Nahugasan ko na yan. Frozen corn yarn. Wala kasi akong yung nasa lata. So, pwede na yarn. Ay, ang ganda ng itsura kahit wala pa yung gata. Kahit wala pa yung coconut cream. Tingnan niya. Kita ba? Kita ba yung corn? Yarn. Tapos, ilagay na din natin yung gata. Yung ating coconut cream. So, hula-hula lang to ni Shelo. Sana maganda ang kalabasan at masarap. Mamaya na siguro yung asukal, no? Parang papakuluan muna yung gata. Lagay natin lahat para creamy. Para creamylicious. Ay, hindi kasya yung sandok ko. Yan. Sana yummers to. Gugutom na ako eh. Hindi pa ako naliligo. Nakapantulog pa rin ako. Anong petsa na? Alas 5 na ng hapon. Naiinis ako sa sa pag-upload. Hindi ko ma-upload yung mga video ko. Late na yung mga video ko. Ay, ganda oh. Parang siguro lagyan na natin ng ng sugar, no? Tansyahin na lang natin kung gaano karaming sugar. Alisin natin yung spoon. Tatansyahin ko lang yung sugar. Parang nasusunog. Parang naririnig ko yung ilalim nag ganun. So, lagyan natin ng sugar. White sugar lang naman ang nilalagay dito, di ba? Kasi kapag brown sugar, baka mangitim. Yummers yan. Hindi pa nga natitikman, yummers na kaagad. Ano ba yan? Parang kailangan parang ang dami nung sabaw ko. Siguro pa to, lalagkit pa, no? Kasi yung malagkit. Pag natuyo, totoo ba yun? Ganun ba yun? Hindi ko kasi alam. Dagdagan natin ng sugar. Mamaya na natin tikman. Kung matamis na ba o hindi. Lusawin muna natin yung sugar. Halo-halo. Halo-halo. Halo-halo, halo-halo. Namimiss ko ng sumayaw. Hindi ako dancer, ha. Namimiss ko ng sumayaw sa school kasama yung mga jugets, yung mga bata. Yung mga rhymes kasi, yung mga nursery rhymes. Yung mga pa-dance-dance yun, di ba? So, sumasayaw din kami kasama ng mga jugets. Parang kulang yung ko, yung malagkit ko na kanin. But anyway, mag-aano pa naman siguro to, matutuyo ng konti, no? Sige, pakuluin lang natin yan. Mahinang, apoy. Apoy, wala palang apoy ito. Mahinang heat lang, 200. From 650 to 200. So, para, mahinang kuluan lang. So, hintayin nating lumapot. Hindi ko na tatakpan kasi baka masunog yung ilalim. Hinahalo-halo ba to? Kasi feeling ko parang masusunog yung ilalim kapag iniwan na kukuluin. Sige na nga, halu-haluin ko na nga lang. Tsatsagain ko na to. Tikman ko muna kung matamis na. Masarap! Ay, masarap pala. Pero gusto ko parang malapot. So, patutuyuin ko ng konti. Okay na. Tuwan-tuwa yan. Hindi maasim. Hindi matamis, hindi matabang. Sakto lang. Tapos parang lumasa na rin yung corn. At saka yung coconut cream. Yummers!
So, tingnan natin kung magkakaroon pa siya kung ano pa, lalapot pa siya. Pero hindi ko iiwan kasi baka masunog yung ilalim. So, balikan ko kayo mamaya kapag lumapot na i-touch, okay? Diyan lang muna kayo. So, ayan guys, lumapot siya. O, di ba? Diba? Oh, nakapagluto ako ng ginataang mais. Tuwan-tuwa yan. So, okay na to guys. Okay na sa akin tong lapot na to. Siguro pag lamig nito, ano pa siya, mas lalong lalapot pa siya. Parang mamumuo yung rice, no? So, hanguin na natin. Okay na sa akin to. Good job, Shelo! Hello! Mamaya ako nakakainin yung akin nilutong ginataang mais. Kasi may pinagkaabalahan na naman ako. Nag-DIY na naman ako. Ang kalat ng sahig. Kasi, nag-DIY ako ng taran! And this one. Taran! Hello Kitty. Ay, baliktad. Oh, ganun. Hello Kitty! Hello Kitty! Kasi nga, favorite ko ang Hello Kitty. Ito ay yung, what is this? Pinaggamitan ng ate ni best friend. Bumili kasi sila ng cellphone, tapos may pag-giveaway. Ito yung box. So, ginawa kong frame ng Hello Kitty. Ilalagay ko to doon sa kwarto kasi doon lang ako naglalagay ng Hello Kitty as my collection ng Hello Kitty. Wala akong collection ng Hello Kitty. Nagdi-DIY lang ako. Kasi medyo may kamahalan ang Hello Kitty, di ba? Sa Sanrio. Yun nga. Doon lang ako naglalagay ng mga Hello Kitty kasi syempre, ayoko namang ilagay dito sa sala. Syempre, kapag may visitor tayo, ano makikita nila dito? Pero puro Hello Kitty na lang, di ba? So, doon lang ako sa kwarto na kikineme ng mga Hello Kitty ko. Kaya makikita nyo doon minsan. May mga may mga Hello Kitty ako doon sa wall. Kaya ito, ilalagay ko to doon. Ginawa ko lang etcetera. Ganda ba? Ang arte. So, dalhin ko na to sa kwarto at ako ay maglilinis pa ng sahig. Tingnan nyo yung sahig namin. O, diba? Ang kalat. Ayan yung mga ginamit ko. So, ang gulo, diba? Kasi may resources ako dito sa bahay. Hindi pa man ako nagtatrabaho sa nursery, sa school. Meron ako mga resources. Kasi nga, mahilig ako mag-DIY. So, yung mga display dito sa bahay, katulad ng mga ganyan, inaano ko lang yan. Dini-DIY ko lang yan. Yung mga pang-display namin. Ito, yan. Oh, dini-DIY ko lang din to. Yung greenery na yan. Dini-DIY ko lang yung mga yarn. Kasi yung mga ibang frames dyan sa kapaligiran natin ay puro DIY lang yan. But anyway, ikakabit ko na to doon sa aming wall sa kwarto. Papakita ko sa inyo mamaya kapag natapos ko na. Kaya, dyan lang muna kayo. And, tapos ko na yung aking DIY. Papakita ko sa inyo. Ang happy-happy. Yarn! Yarn. Oh, ayan yung ginawa ko kanina na pinakita ko sa inyo. Hello, Kitty! Ang saya! Bagay na bagay siya dyan Bagay na bagay siya dyan sa pwesto na yarn. O, diba? Oh. Tapos, ayun ba yung ibang mga Hello Kitty? DIY ko lang din yarn. Tapos, yung malaki na yun, at saka yun, ano namin yan, yung mat sa sasakyan, ayaw na ilagay ni best friend sa sasakyan kasi nga bago na yung kanyang kotse. Kaya, nilagay ko na lang dyan as a frame. Meron pa yan dito. Ayan, oh. Taran! Ayan. Nandito yung isa pa na sa paanan yung mat sa kotse. Nilagay na lang namin dito. May kapartner yan. Ayan, dyan, sa side ni best friend. Tapos, dyan naman sa kabilang side, yarn. Dini-DIY ko din yan, yung mga yarn. Oh. Ito naman, dapat, sasakyan din to para hindi dudulas yung cellphone pag nakapatong dun sa sasakyan. Pero, kinuha ko na lang. Nilagay ko dyan. Tapos, yan, dini-DIY ko lang din yung mga yarn. And, doon sa kabilang side, yarn. Yarn. Dyan naman yung isang higaan.
Tapos may Hello Kitty din yan. Ano yan? Tuwalya naman yan. Ginawa ko na lang yan siyang pang decor dyan. Para may Hello Kitty display dyan sa side na yarn. So, ayan yung kabuuan ng mga aking DIY. Hello Kitty. Siyempre, ang aking bed, Hello Kitty din. Yan. O, diba? Ang saya! May mga pako-pako pa dyan. Yan, yung mga yarn. Aalisin ko yan, tapos lalagyan ko na lang yan ng kung ano man ang mailagay ko dyan para makover lang siya. Ang ganda! Ang happy! Yay! You can say what you want. I already know it's destiny. And dito ko tinanggal yon yung Hello Kitty na nandoon. Yung kinabit ko doon. Ang project ko dito, dyan sa wall na yan, ano yan eh? Sa TV yan. Yung TV namin. Ang project ko dyan ay eto, yan. Yung picture namin nung nag-cruise kami, ilalagay ko dyan sa taas. Yan. Para makover yung mga pinagpakuan. See? Kasi kapag nagtanggal ako ng mga frame, tapos pako yung ginamit namin, eh, ayan ang kinalalabasan. Kaya, ang ginagawa ko, nilalagyan ko na lang ng mga frame, ng mga pangpa-display, para matakpan yung mga dumi-dumi. And, ito ang aking next project. Kailangan lagyan ko to ng pink sa gilid, or violet para bumagay dito sa aming kwarto. So, yan ang next project natin. So, this is the moment. This is the moment. Kakainin na natin yung ating nilutong. Yan. Ginataang mais. So, tikman natin. Yummy. Success yung aking pagluluto. Kahit first time ko. Yummy. Yung iba nilalagyan pa to ng langka, di ba? Next time, ang gagawin ko naman ay yung may munggo. Ganito rin yon. Naalala ko. Nagluluto ang nanay ko noon. Munggo naman yung ginagamit niya. Parang pina-fry niya muna yung munggo, tapos dudurugin niya. Yun yung pinaka pampalasa nung ganito. Ang tawag doon ay ginataang totong. Tawag namin doon ay ginataang kotong. Kotong yarn. Ginataang totong. Sa inyo, anong tawag doon? Minimerienda yun sa... Minsan bumibili kami sa mga... Yung mga pag nagluluto, yung mga lalabas ka lang sa kalsada, tapos may mga merienda na. Yun. Bumibili kami noon minsan. Minsan nga, ano pa eh, meron pang mga bilo-bilo. Marami doon sa lugar namin, sa tinitirhan namin. Masipag magnegosyo ang mga kapitbahay namin doon eh. Oo, yung mga kapitbahay namin, mga business-minded. Actually, dati, kami ng nanay ko, share ko lang, nag-aano kami noon, nag-iihaw-ihaw kami noon. Inihaw na dugo, inihaw na paa ng manok, bituka ng manok, isaw, mga ganun. Tapos, nagtinda din kami ng mga prito-prito, yung pinaritong, what is this? Fishball, yung ginawa talaga namin na fishball. Tapos, ano yun, tag-pipiso yata ang isa. Ginagawa yun ni mama, yung fishball na yun. Tapos, pritong tokwa, tapos ano ba, pritong hotdogs. Tapos, nag-ano rin yun si mama, nagpalamig, mga ganon. Tapos, nag-ano din yun si mama, yung biko, luluto siya ng biko, isang bilao yun. Tapos, bebenta niya yun sa labas, umulan, umaraw. Tapos, minsan ako ang bantay. Kasi nga, ako yung panganay. Kami yung nagbabantay, ako yung laging bantay. Tapos, sumubok din yan si mama ng ano. Hindi sumubok, nagtinda talaga siya. Mga almusal, mga spaghetti, pancit, mga ganun. Business-minded yun si mama. Businesswoman. Gabi na. Alas 7 na. Malapit na talaga ang tag-init. Kasi, kapag alas 7 dito, tapos maliwanag pa, yun yung sign na
tag-init na dito. No? Alas 7 na pero may araw pa. Grabe ang tag-init dito, guys. Nung unang salta ko dito sa UAE, unang salta ko nasa Abu Dhabi kami eh. Yumi! Unang salta ko nasa Abu Dhabi kami. Tapos, edi, ang punta ko dito ay May. Edi 1 month lang. June, summer na. May, tag-init na tag-init. Nag-uumpisa nang magtag-init. And tag-init na talaga. Alam nyo, nagdugo ang ilong ko. Oo, araw-araw nagdudugo yung ilong ko. Napakainit. Nagpi-52 sa Abu Dhabi ang klima dati. Buti nga ngayon, nandito kami sa Dubai, ang naranasan lang namin hanggang 45. Pero doon, naranasan namin 52, 53, ganun sa Abu Dhabi. Napakainit doon sa Abu Dhabi. Lumipat lang kami dito sa Dubai nung na-hired si best friend sa Expo 2020. Tapos, ako, dito na rin ako naghanap ng work. Thumbnail. Hello guys! So, nandito na tayo sa bedroom. Ang ibig sabihin ay gabi na. Pwesto na tayo sa panonood. Pwesto na tayo sa Netflix and chill. Ang ganda talaga ng background natin, no? Yung happy-happy ng aking DIY. Pang thumbnail. So, nakapantulog na tayo. Pero hindi ako naligo, guys. Huwag kayo maingay. Hindi ako naligo. Bukas na ako maliligo. Nagpunas lang ako. Kapag hindi ako naliligo, nagwa-wipes ako. Yung wet wipes na baby scent, yarn. Lalo na kapag galing ako sa trabaho, yun lang yung ginagawa ko. Nagwa-wipes lang ako sa full body. Tapos, washi-washi lang ng ating, what is this? Ng ating, alam nyo na, maghapon tayo sa work, kailangan washi-washi tayo. Ganun lang yung ginagawa ko. Tapos, pag tamad din ako maghilamos, punas lang din ako ng wet wipes. Mamaya, mag-wet wipes lang din ako. Tapos, mag-i-skincare. Pero hindi ko napapakita yun sa inyo. Kasi tatawagan ko pa si best friend. Mag-call kami bago ako matulog. Bago ako tamaan ng antok. But anyway, baka dito ko natapusin ng vlog. Maraming salamat sa panonood. And see you on my next V. Bye! Mwah!